Welcome sa Part 5. Nagtapos ang Part 4 na may kahilingan si Yukino. Pero pagkatapos ng pag-uusap nila ay nagkaroon ng katahimikan. Naghanap muna sila ng mauupuan habang bumili si Hachiman sa vending machine. Habang nandito ay iniisip ni Hachiman na parang gusto na niyang tumakbo. Kahit gusto niya ng totoo. Ayaw din naman niya na yung totoong makakamtan niya ay puno ng sakit at kalungkutan. Inabot ni Hachiman ang mainit na maiinom kila Yukino at Yui. Habang umiinom ay naramdaman ni Hachiman yung cookie sa bulsa niya at napansin ito ni Yukino. Pinuri niya ang pagkakabalot nito. Nagkwento si Yui kung anong mga ginamit niya dito. Iniingatan ni Hachiman ito kaya na-conscious si Yui at sinabi niyang ginawa niya ang lahat ng makakaya niya pero hindi siya sigurado kung masarap ito. Si Hachiman din naman kasi ang nagsabi na ang importante ay ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Naalala bigla ni Hachiman yung unang request ni Yui. Sinabi niya na hindi naman importante yung lasa. Simple lang kasi ang mga lalaki. Basta nakatanggap sila at nakita nila yung effort ng babae ay sapat na sa kanila yon. Nagulat si Hachiman na naalala pa yon ni Yui. Nasanay na din si Yui kay Hachiman kasi kakaiba din naman talaga siya mag-isip. Pero inasar ni Hachiman si Yukino na ganun din siya. Dagdag pa ni Yui na may pagka-ignorante din si Yukino paminsan-minsan kaya hindi ito nagustuhan ni Yukino. Kasi si Yui yung madalas walang alam. Kaya nagtalo silang dalawa. Nagkwento si Yukino na pinangalan sa kanya ang Yukino dahil umuulan ng nyebe nung araw na pinag-anak siya. Pakiramdam niya ay sobrang literal at obvious ng pangalan niya. Ayon kay Hachiman, maganda ang pangalan ni Yukino kaya nahiya siya at nagpasalamat. Tinanong ni Hachiman si Yukino kung pwede niya ang ibahagi ang tungkol sa kanya. Nagdadalawang isip si Yukino pero hinawakan siya ni Yui at sinabing okay lang na maghintay sila kasi kahit paunti-unti ay nagbabukas na si Yukino sa kanila. Pinag-usapan nila yung tanong ni Yui kung anong gusto niyang gawin. Ito yung tanong sa kanya ni Yui nung nag-overnight si Yukino sa bahay ni Yui. Kaso wala pang kasagutan si Yukino. Pero kung ang pag-uusapan ay kung ano yung gusto niyang gawin para sa hinaharap niya, yung trabaho ng tatay niya ang gusto niya. Kaso dahil sa ate niya, napagdesisyonan na nila na ang ate niya ang hahalili sa tatay niya. Ang nanay niya ang nagdesisyon nito kaya wala siyang magagawa. Nanay niya ang nagdidesisyon ng lahat kaya tinali ng nanay niya ang ate niya habang hinayaan lang si Yukino na gawin kung anong gusto niya. Kaya madalas ginagaya lang niya ang ate niya. Hanggang ngayon ay hindi pa din niya alam ang gagawin niya. Lahat ng sinabi ng ate niya ay totoo. Hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa totoo lang, dati ay sinubukan na niyang magpahiwatig sa nanay at tatay niya na gusto niya ang trabaho ng tatay niya pero hindi nila ito sineryoso. Sa totoo lang, wala siyang lakas ng loob na sabihin ito ng direkta dahil natatakot siyang malaman yung sagot nila kasi tingin niya imposibleng makuha niya ang gusto niya. Pero ngayon ay nakapagdesisyon na si Yukino. Sasabihin na niya ang tunay niyang kagustuhan sa kanila. Isa lang ang kahilingan ni Yukino sa kanila. Gusto niyang nandyan para sa kanya sila Hachiman at Yui hanggang dulo. Tingin ni Yui ay ito na ang kasagutan ni Yukino kung anong gusto niyang gawin. Hindi sigurado si Yukino pero ang alam lang niya ay gusto niyang patunayan na kayanan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Buo na ang loob ni Yukino kaya uuwi siya muna sa bahay nila at sasabihin niya ang lahat sa ate niya. Pinapalakas ngayon ni Hachiman ang loob ni Yukino. Ganon din si Yui. Inaya ni Yukino sila sa tinutuluyan niya. Tinatanong ni Hachiman kung nandyan si Haruno at eksaktong lumabas si Haruno. Kaso umiinom pala siya. Pero depensa niya na maunti lang naman. Tinanong niya ngayon kung may kasagutan na si Yukino. Mag-uusap ngayon ang magkapatid. Sunod na araw ay nagising si Hachiman. Napansin niya agad yung cookies. Itinago niya muna ito sa drawer niya. Nakita agad niya si Komachi na naghahanda dahil may interview siya pagkatapos ng exam. Sinubukan siyang kamustahin ni Hachiman pero hindi masyadong kumpiyansa si Komachi. Inalok ni Hachiman si Komachi kung anong gusto niyang kainin pagkatapos ng interview niya kaya masaya si Komachi. Naglalambingan na naman ang magkapatid. Masaya din si Hachiman kasi gagawin niya ang lahat para makadate ang kapatid niya. Hindi ito nagustuhan ni Komachi kasi parang kinikilabutan siya na tinawag itong date ni Hachiman. Lumalaki na din kasi si Komachi kaya hindi na niya ito gusto. Nasaktan si Hachiman dahil si Komachi lang ang pwede niyang sabihan noon. Pero lalong nandiri si Komachi. Nagpaalam na si Komachi para sa interview niya. Si Hachiman naman ay nagpalipas oras muna habang inaantay si Komachi. Napadpad siya ngayon sa isang bookstore. Naglakad-lakad siya pagkatapos pero may napansin siyang bata na pamilyar. Siya si Keika at kasama niya si Saki kaso hindi maalala ni Hachiman ang pangalan ni Saki. Napansin siya bigla ni Keika. Tinawag siya ni Keika pero mukhang ayaw ni Saki. Kaya nagtampo si Keika. Wala nang nagawa si Saki at tinawag si Hachiman. Pagpasok sa St. Mark Cafe ay tuwang-tuwa si Keika dahil binilhan agad siya ni Hachiman ng Choco Crow. Linambing agad siya ni Keika kaya tuwang-tuwa si Hachiman. Hindi matiis ni Hachiman ang sobrang kakyuta ni Keika. Pero pinagsabihan siya ni Saki na hindi siya pwedeng kumain ng madami dahil hindi na niya makakain yung tanghalian niya kapag kinain niya ito. Kaya hati na lang sila at sisikreto lang nila ito sa ate niya. Pinagalitan siya ni Saki kasi masyado niyang spoil si Keika pero depensa ni Hachiman na minsan
minsan lang naman. Hindi kontento si Saki sa sagot niya. Nag-alala si Keika kasi akala niya nag-aaway sila. Sinigurado ni Saki na hindi sila nag-aaway at pinunasan ng chocolate sa bibig niya na parang nanay. Napag-usapan nila ngayon yung kapatid ni Saki na si Taishi kasi alam niyang kumuha din ng exam si Taishi sa eskwelahan nila tulad ni Komachi. Okay lang naman kay Saki na pumasok si Taishi sa private school. Pero alam ni Hachiman kung bakit gusto niyang sa public school siya papasok. Ayaw ni Taishi na maging pabigat kay Saki kasi papasok ng college si Saki. Malaking gastos yun. Kaya kung makakapasok siya sa public school, mas mababawasan ang gastos nila. Medyo na-touch si Saki dahil dito. Ganun na ganun nga talaga ang kapatid niya. Ipinagmamalaki ni Hachiman na sobrang naiintindihan niya ang pagmamahal ng magkapatid. Pero kadiri ito at nakakakilabot ayon kay Saki. Inulit-ulit ni Keika yung kadiri dahil ganyan naman ang mga bata kapag may bago silang nadinig. Sang-ayon naman si Hachiman. Maya-maya ay dumating na si Komachi at nag-appear kay Hachiman. At pati kay Saki. Hindi maintindihan ni Saki kung anong meron dito kay Komachi. Paliwanag ni Hachiman na masyadong hyper lang talaga si Komachi ngayon. Pinainom ni Hachiman si Komachi ng tubig pero ayaw niya dahil ininuman na ito ni Hachiman. Conscious na din siya sa ganitong mga bagay. Tingin ni Hachiman na hindi na siya mahal ni Komachi kaya nag-I love you si Komachi sa kanya. Nag-I love you din si Hachiman kay Komachi at nagulat si Saki. Sobrang nandidiri si Komachi sa sinabi ni Hachiman pero may ibang iniisip si Saki. Nung cultural festival kasi, nasa reception lang ng play nila itong si Saki. Dumaan si Hachiman dahil gusto niyang malaman kung paano makapasok sa rooftop kasi hinahanap niya si Shigami. Tinuro ito ni Saki sa kanya at lubos na nagpasalamat si Hachiman na may pahabol pang I love you. Sobrang nagulat dito si Saki. Yun nga lang walang ibig sabihin dito si Hachiman. Pasasalamat lang ito. Kawawa nga lang si Saki dahil iba ang interpretasyon niya dito. Natawa siya sa lambingan nila pero sinabi niya na uuwi na siya para magluto. Paglabas nila ay sinabi ni Komachi ang lahat ng gusto niyang gawin. Gusto niyang umuwi at gawin ang mga gawaing bahay. Gusto din niyang mag-grocery at mag-shopping. Nag-grocery sila, nag-arcade, nag-batting center. Pag-uwi sa bahay ay naglaba at nagluto si Komachi. Pagkatapos ay nag-usap ang magkapatid. Kakaiba naman ang libangan ni Komachi. Gawaing bahay. Pero nagpa-cute lang itong si Komachi. Gustong-gusto naman kasi niya itong gawin. Naalala niya kasi noon na lagi siyang inaalagaan ni Hachiman. Pero ngayon ay kaya na niyang gawin ng maraming bagay. Napilitan siyang lumaki agad dahil alam niyang walang kwenta ang kuya niya. Pero ipinagmalaki pa ni Hachiman na dahil sa pagiging walang kwenta niya ay natulungan niya ang kapatid niyang lumaki agad kaya dapat pasalamatan siya ni Komachi. Kaya nagpasalamat si Komachi sa kanya. Nagpasalamat ng formal si Komachi kay Hachiman sa pag-aalaga sa kanya. Nagulat si Hachiman kay Komachi dahil nakakahiya yung pagpapasalamat ni Komachi sa kanya. Pero taos-pusong nagpapasalamat si Komachi sa pag-aalaga sa kanya lalo pa nung exam niya. Ginawa ni Hachiman lahat ng gawaing bahay para makapag-focus si Komachi sa exams niya. Pero ayaw itong tanggapin ni Hachiman kasi kung magpasalamat si Komachi ay parang aalis na siya ng bahay nila at ikakasal pero bigla tumulo ang luha niya. Para siyang robot na hindi maintindihan kung bakit tumutulo ang luha niya. Tumayo si Komachi dahil maliligo na siya pero kahit siya din ay naluha. Naalala tuloy ni Hachiman si Komachi nung bata pa at inaalagaan pa. Nalulungkot si Hachiman dahil malaki na si Komachi at lumalayo na sa kanya. Reklamo niya na ang bilis niyang lumaki. Sunod na araw ay kausap niya si Hayato. Binanggit niya na nabalitaan niya ang nangyari at mukhang nakahinga na sila ng maluwang. Ang akala ni Hachiman ay si Komachi ang tinutukoy ni Hayato. Si Yukino ang tinutukoy niya. Dahil dito ay naalala ni Hachiman yung pag-uusap nila nung gabi na yon. Patuloy lang ang pag-inom ni Haruno pero dito'y tinanong na niya kung anong pag-uusapan nila. Tungkol ito sa gusto niya at ang hinaharap nila. Kailangan nila itong pag-usapan dahil kasama dito si Haruno at ang nanay nila. Sinabi niyang uuwi siya sa bahay nila para kausapin ang nanay niya tungkol sa gusto niyang gawin. Kahit alam niyang imposible, ayaw niya kasing magsisi dahil hindi man lang niya sinubukan. Tanggap na ni Haruno na ito ang kasagutan ni Yukino. Sinabi ni Haruno na susuportahan niya si Yukino. Hindi kasi basta-bastang magbabago ang desisyon ng nanay nila kaya kapag may pagkakataon siya ay tutulungan niya si Yukino sa pag-uusap nila. Pero hindi siya sigurado kung makakatulong ang salita niya. Inutusan niya si Yukino na ihanda na ng gamit niya dahil hindi siya makakabalik agad dahil nag-aalala ang nanay nila at ginabi na din kasi siya ng uwi nung isang araw. Si Haruno muna ang gagamit ng apartment niya. Tutulungan ni Yui si Yukino na mag-ayos ng gamit. Gusto niyang payagan siya ni Yukino kasi ito lang ang maitutulong niya kay Yukino. Kinumbinsi siya ni Hachiman na mahirap makahanap ng taong magtatrabaho ng libre sa panahon ngayon kaya tinanggap na ito ni Yukino. Pinag-overnight na din ni
Haruno si Yui dito. Nagpaalam si Haruno na pupunta muna sa convenience store. Umuwi na si Hachiman pero inaantay pala siya ni Haruno. Pakiramdam niya ay inambush siya. Pinaamoy ni Haruno yung coat niya at amoy sigarilyo ito dahil sa bar. Nasurpresa si Hachiman kay Haruno na pinakinggan niya si Yukino. Pero sinabi ni Haruno na pareho lang din ang magiging resulta. Kahit maging okay pa ang kalalabasan nito, siguradong mas lalago pa si Yukino sa karanasan na ito. Pero mas mapapabilis ang paglago niya kapag sinusukuan niya ang isang bagay. Pakiramdam ni Hachiman na parang base sa karanasan nito ni Haruno. Inasar ni Haruno si Hachiman kasi laging umaaktong kuya. Pero kuya naman kasi talaga siya. Gusto tuloy ni Haruno na magkaroon ng kuya na katulad ni Hachiman. Tingin niya na lasing na si Haruno pero sumagot siya na hindi siya nalalasing kahit gaano karami ang inumin niya. Nasa matinong pag-iisip pa din siya. Alam din niya kung anong maskara ang suot niya sa harap ng ibang tao. Pupusta siya na ganun din si Hachiman sabay may binulong siya kay Hachiman. Balik sa kasalukuyan ay masaya si Hayato dahil nagbabago na talaga si Yukino. Ang binulong niya ay hindi din malalasing si Hachiman. Ang ibig sabihin ni Haruno sa hindi nalalasing ay hindi niya kayang maging totoo kahit umiinom siya. Kapag nalalasing kasi, madalas ay mas nailalabas ng tao ang tunay na damdamin. Inihalin tulad ni Haruno ngayon ito kay Hachiman na kahit anong gawin niya ay hindi siya magiging totoo. Kaya hindi siya malalasing. Hindi niya makakamtan yung inaasam niyang tunay dahil dito. Nung uwian na nila ay hinabol siya ni Yui kaya nagulat si Hachiman. Napansin ni Hachiman na napakarami namang kumot ni Yui. Nakuha niya kasi ito ng libre kasama ng binili niyang magazine. Saka iniisip niya na magagamit niya ito kapag tinuloy pa nila yung club nila. Pagdating nila sa club room nila ay nakalock ito. Umalis si Hachiman para kunin ang susi pero pinigilan siya ni Yui. Dumiretso pa din siya sa faculty. Nung kukunin na niya ito ay sinabihan siya ni Sensei na kinuha na pala ito ni Yukino. Balik sa club room nila ay sinabi ni Yui na kaya siya pinigilan ay tatawagan niya kasi si Yukino. Binigyan ng tiyan ni Yukino si Hachiman at saka nagpasalamat kay Yui sa pagtulong sa pag-aayos niya ng gamit. Pero natigilan si Yui. Okay lang naman iyon ayon kay Yui pero patuloy ang pagpapasalamat ni Yukino sa kanya. Biglang may kumatok. Pagpasok niya ay si Iroha pala ito. May dala siyang projector. May papanoorin siya dapat kaso walang DVD player ang mga bagong laptop ngayon kaya balak niyang gamitin ang laptop ng service club. Pinanood na nila ito. May tumutugtog at kumakanta. Pero pinakapansin dito ay ang mga sumasayaw. May prom king at prom queen pa. Pagkatapos ng palabas na ito ay tuwang-tuwa si Yui at si Yukino. Natanong ni Hachiman kung bakit siya nanood ng palabas dito sa kanila. Nagre-research kasi siya at magmamuka kasi siyang tamad kapag sa student council niya ito pinanood. Umalma si Yukino at pati si Hachiman. Pinagsabihan niyang sa bahay niya ito panoorin. Pero polisiya niya na hindi dadalhin ang trabaho sa bahay. Kaya niya ito pinanood ay dahil may nalalapit na kasing graduation ceremony. Pagkatapos nito ay magkakaroon ng graduation party. Ang student council ang mamamahala nito. Iniisip ni Iroha na mas pabonggahin pa ito dahil gagraduate din naman siya sa hinaharap. Makikinabang din ang mga gagraduate ngayon. Alam ni Yukino na ang tawag dito ay prom. Pinaliwanag ni Yukino kay Yui at Hachiman na ang promenade ay isang party na may sayawan. Madalas ginagawa ito sa ibang bansa bago sila graduate. Natanong ni Hachiman kung bakit hindi yung normal na party na lang. Sa totoo lang, hindi kasi ito gusto ni Hachiman. Gusto kasing maging prom queen ni Iroha. Naalala ni Hachiman yung nakita niya kanina kaya siguradong ang magiging prom king sa batch nila ay si Hayato. Si Hayato ang king at si Iroha ang queen. Sabay binawi niya yung sinabi niya dahil lumabas na yung tunay na gusto niyang mangyari. Inasar ni Iroha si Hachiman na uulit naman siya dahil hindi siya makakapasok sa university. Kaya kung pwede sana ay tumulong na lang siya sa prom. Pero pinagsabihan ni Hachiman si Iroha na hindi na siya aabot kung ngayon lang siya magsisimula at sobrang magiging mahirap gawin ito. Nalungkot si Iroha kaya ginamit na niya ang pa-cute effect niya kay Hachiman. Pero hindi pa din pumayag si Hachiman. Nagdesisyon na si Iroha na sila na lang ng student council ang gagawa nito. Kapag nagbago ang isip nila ay pwede naman silang tumulong. Nung papaalis na si Iroha ay may tinanong si Yukino. Bakit niya gustong gawin ng prom? Gusto lang kasi niya maging prom queen pero hindi kontento si Yukino sa sagot niya. 2 taon pa bago makagraduate si Iroha. Tingin ni Yukino ay walang dahilan si Iroha para gawin ito ngayon. Pwede namang next year pero hindi payag si Iroha. Ganun din ang mangyayari next year. Sasabihan siya na hindi ito magagawa. Mabibigo ito. Masyado ng huli at sasuko uli siya. Kaya kailangan simulan na talaga niya ito ngayon. Kahit gaanong kahirap, kahit mabigo pa siya, kailangang may masimulan na siya ngayon. Nagulat si Hachiman sa determinasyon ni Iroha. Kapag nagsimula siya ngayon baka umabot pa siya. Pero para kanino niya ginagawa ito tanong ni Yukino. Para sa sarili niya. Nagpasalamat si Yukino at sinabi niyang tutulungan na niya si Iroha. Nagulat sila Yui at Hachiman. Ginakap at
pinasalamatan ni Iroha si Yukino pero tinanong niya kung bakit siya ginanon ni Yukino. Naghahanda na dapat si Hachiman kasi ito ang kagustuhan ng leader ng club nila pero lininaw ni Yukino na desisyon niya ito para sa sarili niya, hindi kasama ang club. Balak niyang gawin ito ng mag-isa. Gagawin niya ang prom bilang responsibilidad niya. Naintindihan agad siya ni Yui at pinaliwanag kay Hachiman na gusto ni Yukino na makatayo sa sarili niyang mga paa. Naimpluwensyahan siya sa sagot ni Iroha kanina. Kailangan niya din gawin na ito ngayon. Kapag nagsimula siya ngayon, baka umabot pa siya. Sa paraang ito, tunay na makakapagsimula na talaga siya. Sinabihan siya ni Yui na ipangako na hindi niya papagurin ang sarili niya. Kaya nangako si Yukino. Pagka-uwi ni Yui sa bahay ay malungkot siya dahil may nakita siyang hindi dapat niya nakita nung tumutulong siya kay Yukino sa pag-aayos ng gamit. Paglabas ni Yukino ay napansin niya yung pansa na stuffed toy. Hinawakan ito ni Yui pero may lumabas sa likuran. Tiningnan nito ni Yui. Parang sinampal siya ng katotohanan kasi alam niyang may lugar na hindi niya pwedeng puntahan. Kaya palaging nasa labas na lang siya ng pintuan at pinapanood sila sa maliit na pagitan. Alam niyang hindi niya dapat sila hadlangan. Ang gusto talaga niya ay puntahan yung lugar nila. Yun din ang dahilan kaya ayaw niya ng tunay. Si Sensei naman ay nasa eskwelahan pa at naalala niya nung pumunta si Hachiman para kunin ang susi ng club room. Sinabihan niya si Hachiman na kinuha na ni Yukino yung susi. Sinermonan din niya si Hachiman kasi hindi man lang niya tinawagan si Yukino. Lusot ni Hachiman na wala siyang number ni Yukino pero si Yui ay meron ika ni Sensei. Wala nang lusot si Hachiman kaya pinansin na lang niya na busy ang lahat ng staff pero si Sensei ay hindi. Agad na dumipensa si Sensei na busy din siya at naka-break lang pero hindi kumbinsido si Hachiman. Umalis na si Hachiman pero pinigilan siya ni Sensei. May sasabihin dapat si Sensei pero inabot na lang niya ang Max Coffee kay Hachiman at sinabing wag niyang sasabihin sa iba na wala siyang ginagawa kanina. Suhol yung Max Coffee. Pagtingin sa gamit ni Sensei ay nakaligpit na ito. Iniisip ngayon ni Sensei kung magpapanggap na lang ba siya hanggang dulo. May mga estudyante ngayon na nakatingin sa bulletin board dahil tinitingnan nila kung nakapasa sila. Nag-uusap ngayon si Hachiman at Saika dahil puyat si Hachiman sa kakalaro ng video games. Bigla niyang natanong si Saika kung libre siya ngayon. Humingi ng tawad si Saika dahil sobrang busy niya sa weekdays. May mga tennis lesson din siya paggabi. Kung kailan lang siya libre yun na lang sabi ni Hachiman. Kaya tuwang-tuwa naman si Hachiman. Bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Komachi. Hindi niya agad ito binasa kasi natatakot siya kung mabuti o masama ang balita. Pero nauna nang tumakbo si Saki dahil sa kapatid niya. Sumunod na din si Hachiman at hindi alam ni Tobe kung anong nangyayari. Binalita ni Komachi na nakapasok siya sa Subo High School. Masayang masaya si Hachiman para kay Komachi. Pero hindi na napigilan ni Komachi ang emosyon niya. Kaya umiyak siya at yamakap sa kuya niya. Si Taishi ay nakapasa din kaya tuwang-tuwa ang ate niyang si Saki. Binalita ni Taishi ito kay Hachiman at tinawag na kuya kaya nagalit si Hachiman. Ayaw niyang nakikikuya si Taishi. Gusto niyang ihagis si Taishi para ipagdiwang ang pagpasa niya. Sinabihan ni Hachiman si Komachi na i-text ang kanilang mga magulang na nakapasa na siya. Pero biglang dumating si Yui kaya biglang umiyak uli si Komachi. Naiinggit si Hachiman kasi mas matindi pa ang iyak ni Komachi kay Yui kumpara sa kanya. Tatawagan dapat niya si Yukino pero hindi niya magawa dahil sobrang naiiyak siya kaya si Yui na ang tumawag kay Yukino. Si Hachiman na lang ang nag-text sa nanay nila na nakapasa si Komachi. Nung nagla-launch si Hachiman, lumapit si Iroha at inaakit para mamanipulang tumulong sa prom. Pero ayaw din talaga ni Hachiman sa prom kaya ayaw niyang tumulong. Pero mapilit si Iroha at feel niyang gustong-gusto din naman ni Hachiman na lumapit siya sa kanya para humingi ng tulong. Agad naman itong tinanggi ni Hachiman. Kinamusta ni Hachiman ang paghahanda sa prom. Ang katotohanan nito ay sobrang dali at walang problema. Dahil ito kay Yukino at pinagdududahan na ni Iroha ang sarili niya kasi mas karapat dapat talaga si Yukino kumpara sa kanya. Pinayuhan ni Hachiman si Iroha na wag masyadong umasa kay Yukino. Baka kasi mangyari uli yung nangyari nung cultural festival at pasanin niya ang lahat. Baka magkasakit na naman siya at di niya kayanin. Nagulat si Iroha at may napansin kay Hachiman. Overprotective pala siya. Nagiging kuya na naman siya at tinatrat o niyang nakababatang kapatid si Yukino. Pero nakasanayan na kasi ito ni Hachiman dahil kuya naman talaga siya. Sinabihan siya ni Iroha na itigil na niya yung nakaugalian niyang ito. Hindi kasi gusto ng babae na tinatrat o silang nakababatang kapatid. Paano na lang kung tinawag siyang kuya ng isang babae? Anong mararamdaman niya? Okay lang ito kay Hachiman kasi kuya naman talaga siya. Dahil dito ay binago ni Iroha ang tawag niya kay Hachiman. Sinabi niya na parang tatay si Hachiman. Natigilan si Hachiman. Nasaktan siya na tinawag siyang tatay high school student pa lang siya. Nung nasaktan si Hachiman, ito yung tinutukoy ni Iroha. Yan ang nararamdaman ng babae kapag tinatrat o silang nakakabatang kapatid. Parang may linya na sa pagitan nila, kaya itigil na niya dapat ito. Pero naisip agad ni Iroha na baka biglang sasabihin ni Hachiman na hindi na nakakabatang kapatid ang tingin niya sa kanya at bigla
lang aamin. Kaya binasa niya uli si Hachiman. Ngunit wala lang ito ni Hachiman. Sinabi ni Iroha na aasahan niya ang tulong niya. Ayaw ni Hachiman pero hindi na siya makatanggi. Sinabi din ni Iroha na hindi siya nakababatang kapatid ni Hachiman at saka umalis. Nung hapon na ay dumiretso siya sa student council kaya nagulat sila Yui at Yukino. Nandito siya para tumulong. Mukhang hindi pala ito sinabi ni Iroha sa kanila. Nakita ni Hachiman yung pinaplano nila para sa prom. Kakailanganin nila ng maraming tao ngayon kaya nagpasalamat si Yukino sa pagpunta ni Hachiman. Nagulat si Hachiman na inanunsyo na pala nila na may prom sila pero hindi man lang niya ito alam. Wala siyang nakita kaya tinanong niya si Yui. Pero alam din ito ni Yui. Si Hachiman lang ang hindi nakakaalam. Pinakita nila kay Hachiman na inanunsyo nila ito sa isang social media app na tinatawag na Line. Ginamit ni Yukino ito dahil popular ngayon ito sa henerasyon nila. Pero question ni Hachiman kung sapat na dito lang sila mag-advertise kasi hindi man lang niya nabalitaan ito dahil hindi niya ginagamit ang app na ito. Pero katwiran ni Yukino na yung mga taong hindi gumagamit nito ay ayaw magkaroon ng koneksyon sa ibang tao. Kaya siguradong hindi din naman sila interesado sa prom kaya okay lang. Saka gumamit din naman sila ng ibang app tulad ng Instagram at iba pa para may paalam na may prom. Nakumbinsi na ni Yukino si Hachiman pero may isa pa siyang tanong. Ano ba talaga ang prom kasi hindi niya ito maintindihan. Balak ngayon ipakita ni Yukino kay Hachiman kung ano ang prom. Sa stadium nila ay inayos nila ito dahil may gaganapin na prom. Pinagpapalit na ni Yukino sila ng costume nila. Nagrente sila ng may susuot nila sa offstage. Si Hachiman ay walang kamuwang-muwang kung anong nangyayari. Hindi man lang siya sinabihan ni Iroha. Tumalikod agad si Iroha dahil guilty siya. Gagawa sila ngayon ng video para ipakita kung ano ang prom at i-upload ito sa social media. Gagawa din siya ng website para dito. Kakailanganin niya ng mga tao sa video kaya pinaubayan na niya ito kay Iroha. Humingi ng tawad si Iroha kay Hachiman. Inimbitahan din niya sila Tobe at iba pang kaibigan niya. Sinama din niya yung mga first year sa soccer club. Inimbitahan din ni Yukino ang mga kaklase niya kaya okay na ngayon ito kay Hachiman. Dahil marami sila, hindi na siya mapapansin sa video. Sa offstage ay nagkausap sila ni Iroha. Naiintindihan na niya yung payo niya na huwag iasa ang lahat kay Yukino. Dahil walang gusot ang paghahanda nila, nagkamali siya at naging careless tulad ng pagkakamali niya kay Hachiman kanina. Dahil pinagsisisihan naman ito ni Iroha, pinagaan na lang niya ang loob ni Iroha. Masaya naman agad si Iroha. Pero sinabi niyang aayusin na niya ang pag-iisip niya. Si Hachiman ay nagbihis na at tingin niya isa siyang pianistang mamamatay na. Si Yukino naman ay pumasok at nakatoxido siya. Nagulat si Hachiman. Nahiya tuloy si Yukino kasi mukhang hindi bagay sa kanya. Pero sinabi ni Hachiman na sobrang bagay ito na parang nasa pelikula siya. Nagulat si Yukino sa papuring natanggap niya kay Hachiman. Kinilatis siya ni Yukino at sinabi niyang aayusin niya ang panyo niya at ang dulo ng manggas niya. Inayos ngayon ito ni Yukino. Pagkatapos ay sobrang humanga si Hachiman kasi parang pangkasal yung panyo niya at ang dulo ng kanyang manggas. Pinaliwanag ni Yukino na nagtoxido siya dahil kukuhanan nila ng video ang prom king at prom queen na sumasayaw. Wala siyang kilala na marunong sumayaw kaya siya na lang. Nandito na ngayon ang mga estudyante at magsisimula na sila sa shooting. Ang prom queen ay si Iroha. Inaasar pa niya si Yukino dahil ang gwapo ng prom king niya. Hindi komportable si Yukino pero lalo pa siyang kinapitan ni Iroha. Inutusan ni Yukino si Hachiman na sunduin si Yui. Kumatok ngayon si Hachiman. Nakita niya si Yui at napatitig si Hachiman. Na-conscious bigla si Yui sa katawan niya. Gusto niyang sikipan pa lalo ang bewang niya kaso pinagsabihan siya ni Saki na sasayaw siya kaya hindi dapat. Pero titiisin na lang ito ni Yui. At tapos na si Saki. Sinabihan ni Saki na mahaba ang palda ni Yui at hindi siya sanay sa heels kaya dapat alalayan siya ni Hachiman. Nag-makeup muna ngayon si Yui. Habang ginagawa niya ito ay nakatitig lang si Hachiman kaya hindi komportable si Yui. Tingin ni Hachiman ay okay na yung makeup niya pero hindi kontento si Yui. Kailangan maganda talaga siya kasi gagawa sila ng video. Katwiran ni Hachiman na tatakpan naman yung mukha nila ng filter kaya hindi sila makikilala. Pero hindi naman nila buburahin yung original ika ni Yui. Tapos na si Yui. Natulala na lang si Hachiman sa kanya. Mahaba ang palda niya kaya inalok niya ang braso niya para hindi siya madapa sa pagbaba sa hagdan. Humawak na si Yui habang si Hachiman ay sobrang nahihiya. Habang naka-break sila ay hindi kontento sila Yukino at Iroha kasi parang naging dance competition yung sayaw nila. Balak naman nila ngayon na kunan ng video ang grupo ng mga tao na sumasayaw. Nakafocus ngayon ang video kila Hachiman. Nagdadalawang isip sila pero wala na kasing ibang maaasahan si Yukino kaya nakiusap siya at tinanggap na nila Yui ito. Hindi alam ni Hachiman ang gagawin dahil hindi naman kasi siya sumasayaw. Pinayuhan na lang siya ni Tobe kung anong dapat niyang gawin. Nagsimula na sila. Si Hachiman naman ay sobrang conscious kasi pinagpapawisan siya at ang mga kamay niya. Siguradong kadiri daw siya, pero wala naman ito kay Yui. Nagbago ang musika at naging disco ito.
Nagpunta sa gilid si Hachiman. Ngayon ay naiintindihan na niya kung ano ang prom. Pero alam niyang hindi talaga para sa kanya ang ganito. Kinabukasan ay nakapost na sa social media yung video at pinag-uusapan ngayon ito ng lahat. Ang daming likes at excited ang mga tao. Ang dami din nag-share nito. Pinapili sila ni Iroha kung anong mga letrato ang pwedeng ma-upload sa website. Nakita ni Hachiman ang sarili niya at sobrang nahihiya kasi puro kalandian ito ayon sa kanya. Pero ipinaubaya na ni Hachiman kay Yui ang pagpili kasi baka ayawan lang niya lahat ng letrato. Inamin ni Hachiman na hindi niya gusto yung prom pero nagbago na ang pananaw niya kagabi. Masaya si Yukino dahil nagbunga talaga yung paggawa nila ng video. Sinabi ni Yukino na okay na. Yun lang ang kailangan nilang tulong. Sila na ng student council ang bahala sa lahat. Sumang-ayon si Iroha dahil yun naman ang sinabi ni Yukino. Okay na din ito kay Yui kaya aalis na sila ni Hachiman. Libre na sila ni Hachiman ngayon at hindi nila alam ang gagawin. Tumigil sila at nagkaroon ng katahimikan. Nagkakailangan sila kaya meron dapat sabihin man lang si Hachiman. Inaya niya bigla si Yui na lumabas na lang kung saan. Nagulat si Yui kaya sinabi ni Hachiman na para ito sa paghahanap ng regalo kay Komachi sa pagpasa niya. Masaya si Yui kaya sasama siya. Nandito sila ngayon at nag-iisip kung anong bibilhin. Pero nahihirapan silang dalawa mag-isip. Pag hindi maganda ang nabili nila, magkukunwari si Komachi na masaya at magpapasalamat pero hindi niya din gagamitin yung binigay sa kanya. Nakakita ng maganda vending machine ng Max's Coffee sila Hachiman at tuwang-tuwa talaga siya. Gandang-ganda sa disenyo si Hachiman at kumukuha pa ng selfie. Dahil dyan ay sumali na din si Yui. Pinasend ni Hachiman yung picture mula kay Yui. Pagkatapos nito ay nag-aya ng umuwi si Hachiman pero pinigilan siya ni Yui. Pumasok sila sa IKEA at dito sila tumingin ng pwedeng iregalo kay Komachi. Nandito sila ngayon sa furnitures at may mga pamilya dito. Habang nandito ay tinanong ni Yui si Hachiman kung anong mga pangarap niya. Dati ay gusto niyang maging doktor, abogado o kaya isang idol. Si Yui naman ay florist, may cake shop at idol din. Ang panghuli ay mag-asawa. Nagulat si Hachiman sa pinapahiwatig ni Yui. Habang hawak ni Yui yung pangbati ay naisip niyang cake na lang ang ibigay kay Komachi. Sumang-ayon si Hachiman kaya nag-aya siyang kumain para makapag-research sila kung anong pwede nilang i-bake. Sunod na araw ay pumunta si Iroha dahil may problema sila. Kwento niya na naging sobrang magulo ang prom. Pagpasok nila sa silid ay nakita nila ang nanay ni Yukino at ang ate niya. Sinimulan uli nila ang diskusyon. May mga taong hindi nagustuhan yung prom kaya pinapatigil nila ito. May kumonta kasi sa kanyang miyembro ng Parents Teachers Association. Ang Parents Teachers Association ay organisasyon kung saan may partisipasyon at opinyon ng mga magulang sa mga nangyayari sa eskwelahan. May nakakita ng mga letrato sa social media at hindi nila ito nagustuhan. Yung mga suot nila ay masyadong revealing. Medyo konserbatibo kasi ang mga magulang. Kahit ang mga alumni ay halo ang opinyon. Pero kaunti lang naman ang kontra. Hindi dapat isinasawalang bahala ang opinyon ng minorya ayon sa nanay ni Yukino. Miyembro din ang nanay nila sa Parents Teachers Association at yung nagreklamo ay malapit sa tatay nila. Ang anak ng taong ito ay nag-aaral sa Sobohay kaya hindi pwedeng hindi ito pansinin ng nanay nila. Iniiwasan din kasi nila na dahil sa ganitong mga aktibidad ay magkaroon ng teenage pregnancy. Gusto ni Yukino na makipagtulungan sa Parents Teachers Association para maiwasan ang problema. Isa pa ay nakausap na nila ang Parents Teachers Association at may pagkakaintindihan na, pero ayon sa nanay niya ay pagkakaintindihan pa lang ito. Hindi pa pinal. Pinagpipilitan ni Iroha na kaya nila kinausap agad ang Parents Teacher Association ay para hindi na nila mabawi ang desisyon nila. Pero dahil sa pagtataas ng boses ni Iroha ay sinabihan siya ni Hirosuke Sensei. Humingi ng tawad si Iroha. Matigas ang nanay ni Yukino at hindi nagbabago ang posisyon niya. Kailangang itigil ang prom. Dagdag pa niya na yung graduation party ay wala namang problema. Walang kumokontra dito at ilang taon nang ginagawa. Pinaglaban ni Iroha na gagraduate din sila sa hinaharap kaya may karapatan din silang baguhin ang graduation party. Maganda din ang pagtanggap ng mga tao sa social media pero agad siningitan ng nanay ni Yukino si Iroha na hindi lahat ng opinyon ay inihahayag sa publiko tulad ng social media. Ang opinyon ng taong may pwesto at kapangyarihan ay importante din at hindi ito linalabas sa publiko. Hindi na makapalag si Iroha at nakita na ni Hachiman mismo kung bakit sinabi ni Haruno na mas nakakatakot ang nanay niya kumpara sa kanya. Pangiti-ngiti lang ang nanay niya. Kunwari ay pinapakinggan ang opinyon nila pero sa simula pa lang ay napagdesisyonan na ang resulta ng pag-uusap na ito. Siya ang masusunod. Tinanong ngayon ni Hachiman kung anong opinyon ng eskwelahan. Ang alam niya ay pinayagan na sila ng school. Sa opinyon ni Sensei ay hindi siya sang-ayon sa pagtigil ng prom. May tradisyon ng eskwelahan nila na binibigyan ng kapangyarihan ang mga estudyante na gawin ang gusto nila. Nagmungkahi siya na baguhin na lang ang prom at makipagtulungan sa Parents Teacher Association habang nakikipagdialogo.
Linggo. Sumang-ayon ang nanay ni Yukino at babalik na lang sa ibang petsa. Bago umuwi ay sinabihan niya si Yukino na huwag magpapagabi dahil hindi naman niya kailangang magpakapagod. Dito'y umalis na ang nanay niya. Malaking problema ito. Gustong malaman ni Yukino kung anong balak ng eskwelahan nila. Sa totoo lang, walang nakikitang problema ang taong nasa itaas ni Sensei sa mga letter tong na-upload. Madalas kapag nakakatanggap sila ng reklamo ng magulang, pinapasalamatan lang nila ito sa kanilang opinyon pero wala silang gagawin. Pero sa kasong ito, may miyembro ng Parents Teachers Association ang nagreklamo at may kapangyarihan pa ang pumunta sa eskwelahan nila. Mapipilitan talaga sila ngayong umaksyon. Inaalam nila kung pwedeng umapila ang eskwelahan nila sa Parents Teacher Association pero hindi na makakasali si Sensei dito sa hinaharap. Nagulat si Haruno dahil hindi pa pala niya sinasabi ang isang bagay. Nagbigay ng clue si Haruno na ilang taon na si Sensei dito sa eskwelahan nila. Ibig sabihin nito ay aalis na si Sensei. Ang sistema kasi sa Japan, kapag nakailang taon na ang guro sa isang eskwelahan ay kailangang lumipat na siya ng ibang eskwelahan. Sinabi ni Sensei na pag-usapan na lang nila ito sa ibang panahon. Ang importante ngayon ay kung anong gagawin ni Yukino. Ipagpapatuloy pa din niya ito at babaguhin ang prom ayon sa kagustuhan ng Parents Teachers Association. Balak ngayon ni Hachiman na tumulong pero pinigilan siya ni Yukino. Siya at ang Student Council lang ang gagawa nito. Pagpipilitan dapat ni Hachiman pero pinigilan siya ni Haruno. Nagiging kuya na naman si Hachiman. Hindi pwedeng lagi niyang tutulungan si Yukino. Ngunit importante kasi si Yukino para sa kanila kaya gusto nilang tumulong. Kung importante si Yukino sa kanila ay dapat respetuhin nila ang kahilingan niya. Kapag nagawa ito ni Yukino ng mag-isa, pwedeng magbago ang opinyon ng nanay nila kay Yukino. Walang nagawa si Yui at Hachiman dito. Dito'y sasabihin dapat ni Haruno ang tawag sa relasyon nilang tatlo. Pero pinigilan siya ni Yukino. Alam na niya ito kaya ayaw na niyang marinig pa ito. Muli niyang sinabi na gagawin niya ito para makatayo sa sarili niyang mga paa. Kapag umasa na naman siya kay Hachiman ay magiging walang silbi na naman siya. Ganon din kay Yui. Nakiusap si Yukino sa kanila na intindihin siya. Sunod na araw ay naalala ni Hachiman ang pag-uusap nila ni Haruno. Anong tawag sa relasyon nilang tatlo? Ang sagot ni Hachiman ay love triangle. Natawa si Haruno ng sobra dahil hindi niya akalaing manggagaling ito kay Hachiman. Ano nga ba ang tawag sa kanila? Sinabi ni Haruno na codependency ang tawag dito. Nagulat si Hachiman. Ibig sabihin nito ay masaya sila na dumidepende sa isa't isa. Masaya si Hachiman kapag laging umaasa sila Yui at Yukino sa kanya. Sa pananaw ni Haruno ay hindi ito matatawag na tunay tulad ng inaasam ni Hachiman. Pero tapos na ngayon ito. Simula ngayon ay makakatayo na si Yukino sa sarili niya. Dahil sa isusuko na ni Yukino ang relasyon nilang codependency, mas magmamature pa si Yukino at lalago. Balik sa klase ay pumasok na si Sensei at malungkot si Hachiman dahil aalis na pala si Sensei. Lumapit si Yui at nag-ayang sabay sila umuwi. Excited na si Yui gumawa ng cake para kay Komachi. Biglang nakatanggap ng mensahe si Yui tungkol sa prom. Sabi ni Iroha ay mukhang makakonsel na ito. Biglang tumawag si Hachiman. Inalam niya kay Sensei kung nakonsel nga ito. Hindi pa ito kinukumpirma ni Sensei dahil inaasikaso pa ito ni Sensei. Inaalam ngayon ni Hachiman kung may oras pa sila. Ibig sabihin nito ay gusto pa din tumulong ni Hachiman sa prom. Kinumpirma na ni Sensei na makakonsel ang prom. Ngayong makakonsel ito, may dahilan pa ba siyang tumulong sa prom? Natahimik si Hachiman at pinagsasalita siya ni Sensei. Sabi niya na mag-aantay siya habang iniisip pa ni Hachiman ang salitang makakapaghayag ng nararamdaman niya ngayon. Nahihirapan si Hachiman mag-isip kung anong isasagot niya. Naguguluhan din si Hachiman sa nararamdaman niya kasi hindi niya din maintindihan kung bakit hindi sinabi ni Sensei na aalis na pala siya. Bumuelo si Hachiman at sinabing nangako kasi siyang ililigtas niya si Yukino balang araw. Pinabalik agad ni Sensei si Hachiman sa eskwelahan. Humingi ng tawad si Hachiman dahil hindi sila matutuloy ni Yui. Naintindihan nito ni Yui pero nagulat si Hachiman dahil tumulo ang luha ni Yui. Nagulat din si Yui sa sarili niya pero sobrang galak lang kasi niya kaya naluha siya. Inalok siya ni Hachiman na ihahatid na lang pauwi kasi mukhang hindi siya okay. Sinigurado ni Yui na okay lang siya. Kaya nagpaalam na si Hachiman. Lumingon si Hachiman at nung nakita niyang wala na si Yui, tumakbo na siya. Pero nagtago lang pala si Yui. Masaya siya dahil napigilan niya ang luha niya. Sigurado siyang hindi aalis si Hachiman kung hindi niya napigilan ang luha niya. Ayaw niya kasing kinakaawaan lang siya. Kasi sigurado kung nangyari yon ay ililigtas na naman siya ni Hachiman kasi siya ay bayani niya. Hindi niya mapigilan si Hachiman na umalis. Hindi din niya natanong kung bakit niya gustong tulungan si Yukino. Lubos na naiintindihan ni Yui ang iniisip ni Yukino at ang nararamdaman niya. Alam na kasi dito ni Yui na ang balak ni Yukino ay isuko ang nararamdaman niya kay Hachiman. Kaya nasabi niyang hindi niya kayang bitawan at isuko ang nararamdaman niya para kay Hachiman tulad ng ginawa ni Yukino. Akala niya'y madali ito pero hindi niya magawa. Bulong niya sa sarili niya na sana hindi na lang pala niya pinigilan ang luha niya sa harapan ni Hachiman.
Balik sa eskwelahan ay nakarating na si Hachiman. Humingi si Hachiman ng balita sa prom. Iniisip na ng school administrators na i-cancel ang prom. Kaso hindi pa sila gumagawa ng final na decision. Pero hindi na magbabago ang isip nila. Gusto nila na itigil na lang ito ng kusa ng mga namamahala sa prom. Medyo mahirap din kasi ang posisyon ng administrators at ng Parents Teachers Association dahil pumayag na kasi ang eskwelahan kahit informal pa ito. Ayaw nilang magkaroon ng gulo at magreklamo ang mga estudyante kaya hindi pwedeng sila ang mag-cancel nito. Kaya gusto nilang yung namamahala na lang ang kusang umatras. Dahil din sa may impluwensya ang nagrereklamo, wala ding kapangyarihan ngayon si Sensei. Walang makikinig sa opinyon niya. Dahil dito ay nakita ni Hachiman kung gaano kapangit kapag naging matanda na siya at nagtatrabaho na. Pero sagot ni Sensei na sobrang ganda din ito kapag siya ang nasa tuktok at may kapangyarihan. Halos lahat ay magagawa niya. Kahit ganito ang sitwasyon ay gusto pa din ni Hachiman na tumulong. Kaso ayaw ni Yukino na tulungan siya ni Hachiman. Tinatanong ni Sensei kung tutulungan pa din ba niya si Yukino kahit ayaw niya. Importante kasi ito kay Yukino. Parang isang pagsubok sa kanya ito. Lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang pagsubok. Tulad na lang entrance exams at paghahanap ng trabaho. Pagdadaanan ito ng mga tao hanggang pagtangtong ng 30 years old. Nagkwento si Sensei ng mga karanasan niya. May mga pangarap siya dati. Pero marami ding hindi natupad. Kaya nagdesisyon siya, ginawa ang lahat ng makakaya niya, nabigo, sumuko at nagdesisyon uli. Tinanong ni Sensei kung anong magiging relasyon niya kay Yukino simula ngayon. Hindi ito alam ni Hachiman pero ang sigurado siya ay hindi siya papayag na wala man lang siyang koneksyon kay Yukino. Kontento na si Sensei sa sagot niya. Pero payo ni Sensei na hindi sapat na tumulong lang siya para mailigtas niya si Yukino. Ang importante ay kung paano niya kakausapin si Yukino. Sobrang mahihirapan siya dito. Pero may nakakalimutan si Hachiman. Nung unang panahon, kapag may hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon ng paligsahan para ayusin ito. Nagkaroon ng ideya ngayon si Hachiman. Kinumpirma ni Hachiman na gusto lang ng eskwelahan na paatrasin sila, hindi pa kina-cancel. Ang iniisip kasi dito ni Hachiman ay kung gusto talaga ng school admin na i-cancel ito ay matagal na nilang ginawa. Ibig sabihin, kahit papano ay may suporta pa din mula sa eskwelahan. Balak niyang ituloy pa din ito at ganun din ang naisip ni Yukino. Kaso malalagay si Sensei sa alanganin kapag pumalpak ito. Okay lang ito kay Sensei dahil wala na din naman siya sa eskwelahan pagkatapos nito. Inasar ni Hachiman si Sensei na parang bata lang si Sensei. Pero bata pa din naman siya ayon kay Sensei. Kung matanggal man siya sa trabaho dahil dito ay magpapakasal na lang siya. Kaso wala man lang siyang boyfriend. Hindi na kailangang mag-alala ni Sensei ayon kay Hachiman. Mapang-akit na tinanong ni Sensei kung papakasalan siya ni Hachiman. Humihiling si Hachiman na sana may magpakasal na kasi kay Sensei. Lininaw ni Hachiman na ang ibig sabihin niya sa huwag mag-alala ay sisiguruhin niya na walang mangyayaring masama kaya hindi siya magkakaroon ng masamang record sa eskwelahan. Humingi ng tawad si Sensei dahil wala siyang sinabi kay Hachiman. Okay na ito kay Hachiman. Dito sa student council ay kakausapin dapat niya si Yukino pero hinarangan siya ni Iroha. Ayaw siyang padaanin ni Iroha. Ayaw siyang papasukin ni Iroha dahil bawal daw siya sa loob. Binatak siya ni Iroha. Balak ni Hachiman na kausapin si Yukino. Pero hindi tiwala si Iroha kasi baka lalong lumala ang sitwasyon. Pero siguradong tatanggihan lang siya ni Yukino. Gagawin pa din niya? Gagawin pa din niya. Nagulat si Iroha. Bakit niya gagawin ito? Pinaalala ni Hachiman na siya din naman ang humingi ng tulong sa kanya nung una pa lang kaya ginagawa niya ito. Akala na naman ni Iroha ay pinopormahan siya ni Hachiman at ginagawa ito para sa kanya kaya busted na naman si Hachiman. Tatanggihan siya ni Yukino at sinabihan na siya ni Haruno na huwag tumulong. Bakit gagawin pa din niya ito? Ayaw sagutin ng diretso ni Hachiman kaya pinilit siya ni Iroha na sumagot ng maayos. Gusto niyang panagutan ito. Responsibilidad kasi niya kung bakit dumidepende si Yukino palagi sa kanya kaya balak niya ngayong ayusin ito. Humingi ng tawad si Iroha at may inaasahan kasi siyang ibang sagot. Sobrang gulo talaga nilang tatlo ayon kay Iroha. Pero ang importante kay Iroha ay matuloy ang prom kaya inaasahan niya si Hachiman. Papunta na sila sa student council at binalahan siya ni Iroha na hindi basta-basta magbabago ang isip ng isang babae. Pumasok na sila. Binaliktad ni Yukino ang whiteboard. Nabalitaan na ni Hachiman ang tungkol sa prom pero sinigurado ni Yukino na wala silang dapat ipag-alala. Tumese niya si Iroha na sabihin na ni Hachiman ang dapat niyang sabihin. Alam ni Hachiman na sinabihan na sila ng school admin na itigil ang prom. Alam din niya na itutuloy pa din nila ito dahil hindi naman kin-cancel talaga ng eskwelahan ang prom. Makakakuha pa din sila ng tulong sa eskwelahan kapag tinuloy nila ito. Pero hindi ito magiging sapat kapag nakipag-usap sila sa Parents Teachers Association lalo na ang nanay niya. Sinilip ni Hachiman ngayon ang mga ideya nila. Silang dalawa ang nag-isip nito.
Binago nila yung mga bagay na pwedeng pagmulan ng mga issue. Tingin ni Yukino ay kahit papano'y may tsansa ito. Kung normal ang sitwasyon nila, malamang ay makakalusot nga ito. Kaso hindi ito normal. Hindi sila pumupuna para maging maayos ang prom. Naghahanap sila ng butas para hindi ito matuloy. Ito na ang pagkakataon ni Hachiman dahil tingin niya ay dito na siya makakapasok. Aalis dapat si Iroha dahil kakausapin ni Hachiman si Yukino pero pinigilan siya ni Yukino kasi may kinalaman pa din ito sa student council. Gustong tumulong ni Hachiman sa prom. Bago pa siya tanggihan ni Yukino ay inunahan siya ni Hachiman. Maganda ang proposal ni Yukino pero hindi ito sigurado. Kailangang gumawa pa siya ng pangalawang plano. Hindi siya gagalaw mag-isa. Susundin lang niya ang lahat ng ipag-uutos ni Yukino. Pero kapag pumayag siya, aasa na naman niya ang lahat sa kanya at hindi siya magbabago. Sagot ni Hachiman na yung pagdepende palagi ni Yukino sa kanya ay kasalanan ni Hachiman. Nandito siya para panagutan ito. Naalala ni Hachiman yung hiling ni Yukino na iligtas siya balang araw. Kaya sinabi niyang gusto niyang iligtas si Yukino. Nagulat si Iroha sa narinig niya. Nagpasalamat si Yukino. Sapat na sa kanya na marinig ito pero hindi pa din siya pumayag. Kaya hindi natutulong si Hachiman. Kakalabanin niya ngayon si Yukino. Hindi alam ni Iroha kung anong nangyayari. Pinaalala niya kung paano inaayos ang hindi pagkakaintindihan noong unang panahon. Ang paligsahan. May paligsahan sila kung sino ang pinakamagaling magserbisyo at lumutas ng mga problema. Hindi papayag si Hachiman na makonsel ang prom dahil kahit papaano'y may nailaan na din siyang tulong dito. Hindi nila kailangang magtulungan kaya pwedeng magkaiba sila ng pamamaraan. Nag-iisip ngayon si Yukino pero sumali na si Iroha at sinabi niyang walang problema sa kanya. Ang importante ay matuloy ang prom. Tingin ni Hachiman ay kakagat si Yukino kasi sobrang competitive ni Yukino. Ayaw niyang natatalo. Naalala ni Yukino na ang matatalo ay gagawin ng lahat ng ipag-uutos ng nanalo. Ibig sabihin ay payag na si Yukino pero magkalaban sila. Masaya si Hachiman at Yukino. Mukhang nagkakaintindihan na sila. Pero tingin ni Iroha ay kadiri ito. Gagawin ng natalo ang ipag-uutos ng nanalo tapos nakangiti pa si Hachiman. Napakamanyak niya ayon kay Iroha. Habang tahimik si Iroha ay tingin niya ay parang pag-amin na din ito ni Hachiman. Parang lover's quarrel. Naiinis si Iroha na wala man lang siyang halaga. Hindi man lang napapansin. Gusto lang naman niyang panagutan siya ni Hachiman. Habang nag-uusap sila Yukino at Hachiman ay tahimik lang si Iroha. May tinanong si Hachiman kay Iroha pero galit niyang sinabing wala siyang pakialam. Pero lalong naging komplikado ang prom. Ngumiti na lang si Iroha at umalis na si Hachiman. Inis na inis si Iroha kasi gusto niyang panagutan siya. Hindi man lang niya ginawa ning isang beses. Tapos sasabihin lang niyang papanagutan niya yung pagkakamali niya kay Yukino ng ganun na lang. Naiinis si Iroha sa kanilang tatlo kasi ang sakit nila sa ulo. Nung pauwi na si Iroha ay patuloy pa din sa pagtatrabaho si Yukino. Sinabihan niya si Yukino na huwag papagurin ang sarili niya. Pero okay lang ito kay Yukino dahil dito na niya tatapusin ang lahat. Nagulat si Iroha dahil hindi niya alam ang ibig sabihin ni Yukino. Uuwi na siya pero pagtingin niya kay Yukino, naglalagay siya ng eye drops pero mukhang umiiyak din siya. Habang naglalakad pa uwi si Hachiman ay hinabol siya ni Iroha. Pagkatapos ay naglakad siya ng mabilis at ayaw kausapin si Hachiman. Sabay huminto siya at tinuro ang vending machine. Wala nang nagawa si Hachiman. Humingi ng tawad si Iroha dahil naging komplikado ang lahat dahil naisip niyang gawin ang prom. Humingi din ng tawad si Hachiman dahil nasama pa siya sa problema nilang tatlo ng service club. Darating din kasi ang punto na tatapusin din nila ang club. Pati kung anong meron sa kanila nila Yui, Yukino at Hachiman. Ang importante lang kay Iroha ay matuloy ang prom. Natanong ngayon ni Hachiman kung bakit niya gustong gawin ang prom. Yung tunay na dahilan. Kasi alam niyang lilipat na ng school si Hirosuke Sensei. Naunang malaman ni Iroha ito dahil siya yung gagawa ng farewell address. Kaya tingin niya pagsisisihan niya kapag hindi niya nabigyan ng magandang paalam si Sensei. Na-touch si Hachiman kay Iroha dahil napamahal na pala siya kay Sensei. Lagi pa naman mainit si Sensei sa kanya kasi hindi niya ginagawa ng maayos ang tungkulin niya. Pero inamin ni Iroha na slight lang. Tingin niya pareho sila ni Hachiman na magsisisi kapag walang ginawa. Ganun din siya. Sa totoo lang, wala kasi talaga siyang mga kaibigan. Bilang first year, ang mga kaibigan niya ay mga second year. Sila Tobe at yung grupo nila Hayato, pati sila sa service club. Sila lang ang mga kaibigan niya kaya gusto niyang bigyan ng magandang palm sila bago sila mag-graduate next year. Kaya ngayon pa lang ay sinisimulan na niya itong prom. Nagulat si Hachiman kasi napakabait naman pala ni Iroha. Kahit dagdag trabaho, malaking oras ang gugugulin, matindi ang stress, at sobrang may inis, kapag nakapag-palm na siya ay sobrang ginhawa dahil alam niyang ginawa niya ang lahat. Wala siyang pagsisisihan. Kaya sinabi ni Iroha na ayusin ni Hachiman. At dito'y umalis na siya.
Sa bahay ni Hachiman ay nagre-research siya tungkol sa prom. Natanong niya kung anong gagawin nila Komachi sa graduation nila. Magkakaroon sila ng graduation trip at kasama niya ang mga kaibigan niya. Pero ayaw ito ni Hachiman kapag overnight. Nagiging overprotective na naman siya kaya nainis si Komachi. Meron ding graduation party at linilista niya ito. Tinanong ni Hachiman kung meron pa. May seniors farewell pa. Dito na niya pinakita ang high school prom. Natuwa sobra si Komachi dito at sinigurado ni Hachiman na matutuloy itong prom. Sunod na araw ay habang nasa locker nila ay nakita niya si Yui. Sa totoo lang ay nababagabag pa din si Hachiman sa pagluha ni Yui kaya naiilang siya. Kaya tinanong niya kung okay lang siya. Sinabi ni Yui na okay lang. Kahit sa loob niya ay hindi. Pilit na pinapakita ni Yui na okay lang siya. Nagkwento siya kay Yui na tutulong siya sa prom. Kakalabanin niya si Yukino. Hindi maintindihan ni Yui kaya pinaliwanag niya na matigas kasi ang ulo ni Yukino. Kaya ito ngayon ang sitwasyon nila. Magkalaban sila ngayon. Nagkausap ba talaga sila ng mabuti tanong ni Yui? Oo pero wala talaga. Yung tungkol sa club nila, saka na nila iisipin kapag andyan na. Sinabi ni Yui na gusto niyang tumulong sa kanya. Kaya nandito sila ngayon sa Caesarea. Pinagpaplanuhan nila ang sunod nilang hakbang. Ang bias kasi ngayon ng Parents-Teacher Association ay ipatigil ang prom. Dalawa lang kasi ang pagpipilian nila, ituloy o ipatigil ito. Kaya balak niya ngayon na gumawa ng isa pang pagpipilian. Gusto niyang gumawa ng peke na prom at gagawin niya itong mas malala pa para mapilitan silang piliin na lang yung prom nila Yukino. Ginamit niya ang ice cream bilang analogy. Kapag kumain ka ng ice cream ay tataba ka. Pero kapag nagkaroon ng kalahating ice cream, mas okay na sa kanilang kumain ng ice cream dahil mas maunti ang calories nito kumpara sa buo. Ganito yung balak ni Hachiman. Yung gagawin nila ay yung peke na prom. Yung buong ice cream. Yung kalahating ice cream ay yung prom ni Yukino at mas magiging kaaya-aya ito. Paano kung tanggihan nila yung dalawang prom tanong ni Yui? Kumpiyansa si Hachiman na hindi nila aayawan ng dalawa. Kung ayaw talaga ng school administrators ang prom ay agad na dapat nilang kinansel ito. Alam din niyang pinapahalagahan ng eskwelahan nila ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga estudyanteng gawin ang gusto nila. Kaya siguradong pipili na lang sila kaysa i-cancel ito. Kapag nakapili na sila, aasahan niya na tutulungan ni Sensei sila Yukino sa pakikipagdialogo sa Parents-Teachers Association. Sa mga hinaing ng mga magulang, basta't mabago yung ayaw nila, papayag din sila. Ang huling problema na lang ay ang nanay ni Yukino, ang final boss. Pag-iisipan muna ni Hachiman ito. Ang problema nila ngayon ay kulang sila sa oras at tauhan. Naisip niya na gamitin na lang ang mga estudyante sa eskwelahan para wala nang ibayad. Problema nila ayon kay Yui ay sino ang mga taong tutulong sa kanila sa isang planong nakadesenyo para mabigo. Nag-text sila ngayon sa mga kilala nila na tingin nila ay pwede nilang abalahin. Kumain muna sila Hachiman. Si Yui ang kumuha ng salad para kay Hachiman at naglagay ng kamatis pero ayaw ito ni Hachiman. Pinilit siya ni Yui kaya wala siyang nagawa. Tuwang-tuwa si Yui kay Hachiman. Parang bata si Hachiman ayon kay Yui. Nakarating na si Zaimokuza. Nandito na din sila Saki at Saika. Sinabi ni Hachiman na tungkol ito sa prom. Hindi alam ni Zaimokuza ang prom kaya nag-search siya. Nainis si Zaimokuza kasi ito yung mga kaganapan kung saan ang mga sikat, gwapo at magaganda ay lalong umaangat. Pinaliwanag ni Hachiman na plano niyang labanan yung prom na pinaplano sa school nila. Gagawa siya ng prom pero nakadesenyo itong mabigo. Kailangan ni Hachiman ang tulong nila pero hindi maintindihan ni Saika kung bakit ito gustong gawin ni Hachiman. Gusto niya maintindihan ang rason ni Hachiman. Hinawakan ni Yui ang kamay niya at pinalakas ang loob ni Hachiman. Gumagawa kasi si Yukino ng prom pero ayaw niyang tanggapin ang tulong ni Hachiman. Kaya ito lang ang paraan ni Hachiman para matulungan si Yukino at matuloy yung prom. Nakadesenyong mabigo ito pero kung tutulong pa din sila kahit alam nilang ganito ang plano niya, lubos siyang magpapasalamat. Hindi makakatulong si Saki kasi tumutulong na siya kay Yukino. Hindi niya pwedeng kalabanin yun. Pero suportado siya ni Saki. Si Saika ay abala sa tennis pero kung kailangan niya ng tauhan ay pwede naman siyang humingi ng tulong sa tennis club. Si Zaimokuza ay may nakausap na. Bukas ay may lalapitan silang makakatulong sa kanila. Umalis na si Zaimokuza habang umiiral na naman yung mga delusyon niya. Pagkatapos kumain ay balak nilang mag-research sa prom. Kaya nandito sila sa internet cafe. Pumipili sila ngayon ng rerentahan nila. Gusto nila ng may dalawang monitor para makapanood din sila ng pelikula. Nag-research si Hachiman sa internet habang si Yui naman ay nanonood ng prom. Pinag-uusapan nila ngayon kung anong magandang venue. Naisip ni Yui na sa hotel, Hotel Mikazuki. Tingin ni Hachiman na hindi ito bagay sa prom. Pinakita ni Yui na nanggaling sila doon at pinakita ang mga letrato nila. Ang unang napansin niya dito ay ang nanay ni Yui. Ang bata pa din niyang tingnan. Grabe si Yui ga mama. Hindi pwede ang pool.
Dito ginaganap yung mga party at pwedeng may mangyari dito. Malaswa ang lugar na yan, sabi ni Hachiman. Pero sinabi ni Yui na hindi. Mas gusto ni Hachiman na yung venue ay malapit lang. Kasi gusto din niyang kumuha ng mga letrato. Mungkahi ni Yui na sa beach na lang. Maganda kasi dito dahil makikita yung paglubog ng araw. Mahalaga kasi para sa kanya ito. Habang nanunood ng prom si Yui ay patuloy sa pagtatrabaho si Hachiman. Pero biglang napasandal si Yui. Bumalong si Yui na sana'y magpatuloy habang buhay yung araw na yon. Bilang konsiderasyon kay Yui, hindi ginamit ni Hachiman ang kanang kamay niya sa pagtatype para maging komportable si Yui. Natapos na yung palabas. Pero nagpapanggap lang si Yui na tulog. Sa isipan niya ay pinipilit niyang huwag pansinin kahit alam na din niya. Ang gusto ni Hachiman ay si Yukino. Kahit gawin pa niya ito ay hindi na magbabago ang nakatakda na. Ito lang ang magagawa niya kasi masaya na siya para sa kanilang tatlo. Kaya hindi na siya namagitan. Pero humihiling si Yui na sana tumagal pa itong sandali na ito. Pagkatapos ay hahayaan na niya itong matapos. Hindi na siya aasa. Pipigilan din niya yung luha niya sa biglaang pagtulo. Pero ilalabas na niya ang luha niya ngayon habang walang ibang nakakakita. Gusto niya magkatotoo yung kasinungalingan na sinasabi niya sa sarili niya. Tatapusin na niya ang relasyon nilang tatlo, pati ang service club. Pero biglang sinabi niyang sana hindi ito matapos. Sobrang naguguluhan na din dito si Yui. Gusto na niyang tanggapin na hindi mapapa sa kanya ang taong mahal niya. Gusto na niyang bumitaw pero habang kasama niya ngayon si Hachiman, gusto sana niyang magpatuloy pa ito. Hindi niya magawang bumitaw. At dito nagtatapos ang ating recap. Abangan ang huling parte. Please like and subscribe mga kapatid.